Ito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! Mga kapatid kong Kalogs! Pasabog! Yan ang mga hatid kong storya, kaya tutok na at sabay-sabay tayong maaliw at humanga. Ako ang inyong pambansang pantagal umay, kaka Mark Logan, at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Kung age is just a number naman talaga ang usapan, talagang kaya niya yan patunayan. Pagdating sa paggiling ng katawan, hinding-hindi ka niya uurungan. Hep. Hindi pa dyan natatapos dahil pati sa kakulitan, kayang-kaya niya makipagsabayan. Basta taga-Caloocan, magaling na kabiruan. Hoy nak, hindi kita pinalaki para maghabol sa maling tao. O akala nyo si Marimar ano? Nagkakamali kayo. Meet Nanay Nancy, ang bomba queen ng Quezon City. Sa edad na 70, isa siyang sensation kung ituring ang kanyang mga videos. Umaabot ng views ng millions. Wow! Bomba! Bongga! Umuulan na ba dyan sa inyo? Kami rin, nagkakalabuan na eh. Ako'y nagtataka sa aking nadarama. Game na game si Nanay. Ang mga kwela'y walang humpay. Kaya naman sa kanilang barangay, kilala siya ng lahat, pati ng mga tambay. Bukod sa pagiging content creator, isa siyang great grandmother. Dahil sa kanyang pamilya, isa siyang provider. Isa sa kanyang business, ang kanyang car wash na mga motor ay laging malinis. Bawat sulok at gilid, laging makinis. Kung bumabiyahe ako ng tricycle, dito sa Bagong Silang, kahit saan may nagpapahatid, nagmamasahero ako. Yun, tapos sa ngayon, di na ako nagbabiyahe, nagdagay ako ng karwasan ko, tapos nagdagay ako ng kunting tinda-tinda kong gasolina para may kaabalahan na ako. More than 20 years nang magsimula ito, kaya naman kanyang mga suki laging bumabalik upang kanilang mga motor ay maligo. Bukod sa car wash, mayroon din siyang maliit na tindahan ng gas. Basta driver, sweet lover. Yan ang motto ni grandmother, sapagat isa siyang tricycle driver. O, taray! Bago magpandemya, dati raw siyang nagtotoda sa bawat kanto at kalye, siya'y bihasa para suportahan ang kanyang pamilya. Bawat daan niya raw sa kalsada, laging may sumisigaw ng Nay! Bomba! Mapatambay o tindera, pag nakita si Nanay, tsak, napapahanga. Tagal-tagal na rin po namin kilala yan. Pagka dumarating po yan dito, bumobomba, dinig na po agad namin yung, yung bomba niya. Nakakahanga, kanda kasi sa edad po na yan, nakapagmotor pa siya. Dapat sa bahay na lang po siya na, di ba? Kumbaga, dapat papahinga na lang, di ba? Nag-aalaga na lang ng mga apo. Pero nagmumotor pa rin siya dahil siyempre, kailangan niya na magnegosyo. Diba? Truly, she is a queen dahil sa sipag at dedikasyon ni Nanay Nancy. Sa likod ng camera, hindi lang siya puro pagpapatawa, isa rin siyang masipag, mapagmahal at maarugang grandma. Kaya naman Nanay Nancy, sa inyo'y saludo kami. Sa tahanan man o trabaho, ikaw ay huwaran na totoo. Dogalogs, travel body bang hanap, Baguio, Bicol o Mangpulag? Huwag kang manghahamon dahil kayang-kaya niyang pumalag. Sa mundong puno ng kulay at saysay, sama na't maglakbay. Di ka ba't sisisi? Siguradong tatawa ka at mawiwili. Kulang ka ba sa budget? Pero gusto ng biyahe na you will never forget? Aba, worry no more. Dahil sa kanilang trip, hindi ka mapapa sana all.
Kapag gusto, may paraan. Yan ang motto ng kanilang pagkakaibigan. Kaya sama na kay Etchan dahil siguradong hindi ka maiinjan. Meet Etchan na para sa kanya, ang adventure truly walang limit. Dahil kahit kayo'y gipit, magagawa ng paraan kahit buong barangay pa ang bitbit. Oh, bongga! Viral ang kanyang contents na puro gala. Ultimo, kahit wala kang passport o visa, he can make a way para lang makapag-bonding ang barkada. O ha? Saan ka pa? Sama na! It started a week ago lang kasi syempre, doon mo lang naman mafe-feel yung mamimiss mo yung mga kaibigan mo after like 2 months nang di pagkikita. Kasi 2 months ago pa kami nag-meet. Tapos parang naisip ko, mag-Discord nga tayo. Tapos sabi ko, ayaw nyo ayaw nyo magpakita sa akin So nag-share screen ako ng Google Map. Pero at that time, hindi pa pwedeng ma-record, so nagpatulong ako sa friend ko. After that, inedit-edit ko ng onte, then shinare ko sa aking account sa TikTok. Ayun, biglang nag-boom, madaming nag-comment na ituloy-tuloy. And tinuloy ko siya. Ang next is pumunta akong Japan, tapos pumunta ako ng nag-solo hiking ako, nag-soul searching ako dun sa isang video. Pag ako naging kwento talaga sa trip ko na to, Diyos ko Lord. Ba't may motor dito? Paano nakadaan yung motor dito? Naglalakad-lakad pa ako, may motor naman pala. And hihintayin natin yung ating mga kagrupo. Pupunta tayo sa kanilang camp. Dahil iniwan nila ako. With the help of technology, iba't ibang lugar na raw ang kanilang napuntahan with their discovery. Google Earth at Zoom lang ang kailangan. Oh my God, nasa Disneyland na tayo! Tsak mag-enjoy kayo sa bawat lugar na mapupuntahan. Kaya naman hindi na namin ito pinalagpas. Sumama na kami sa kanilang trip na no need ng gas. Wait lang, balong! Matapos ang maalog na boat ride, di tayo pahuli sa snorkeling and discovering the beach side. Ayan si Nemo! Si Nemo! Hindi ko pakita. Dilis yun Didi. Dilis! Hindi rin nawala ang picture para sa magandang memory ng ating adventure. O ha? Tipid! Bukod sa pagiging content creator sa gabi, isa rin siyang student taking up a double degree in chemical engineering and chemistry. Oh wow, grade A. Kasabay daw ng kanyang trip na nakakawili, lagi niyang pinahaalahala ng sarili na pagplanuhang mabuti ang road na ite-take para hindi siya makagawa ng mistake. Siguro you only live once, pero take it as a grain of salt na kumbaga wag abusuhin yung mga bagay. Kasi ang natutunan ko, hindi dapat lahat ng mga bagay kinukuha. Like dapat palaging pinag-iisipan, lalo na yung mga brand deals na mag-i-email sa'yo or magre-reach out sa'yo. Kasi hindi naman lahat yun may intention to do good sa'yo. So dapat always be in mind, pero at the same time, have fun. Para sa iyo, Etchan, for sure, sa sipag mo True Travels na ang kasunod. Trip to Baguio, Palawan o Bicol Tour na ang aming mapapanood. Totoo nga kung ayaw, baka may secret handaan. Dahilan, kung gusto, maraming paraan. Ang bonding with your loved ones ay di naman dapat pure gastusan. Dahil sa happy trip na pangmalakasan, yan ang always walang atrasan. Imajogan na yan, imajogan na yan, imajogan na yan. Imajogan na yan, imajogan na yan, imajogan na yan. Run out! What to do? Ang scary naman pag no ilaw, baka may mumu. Well, di lang takutan ang uso pag brownout, no? Kundi maging mga laro ng bagets with Funny Anino. Kaya gumora ako pa Batangas, bandang Kalatagan, para dayuhin ang talented Noypi na bumibida sa kadiliman. Hello, Galogs! Ako si Philip Jose Panganiban Galit o mas kilala bilang Swing Shadow Ace. Meet Shadow Ace, ang talentadong Noypi na bumibida sa darkness. Ibang klase ang hand movements na parang walang buto, in fairness. May pa-rock and roll ala Elvis Presley. Samahan mo pa ng twerk ni Nicki Minaj na nakakawili. Ito pa ang Marimar Shadow Play ala Thalia.
na-discover ni Ace ang kanyang talent noong bata pa. Wala raw kasi silang kuryente noon, kaya ang naging best friend ay mga kandila. Wala po kaming kuryente. So, ito po yung ginagawa kong libangan kapag wala po akong magawa or naboboard ako. At ito rin po yung parang escape ko from the real world. Ay, hala, maging ang flashlight di raw tumatagal ang baterya kapag naupo na si Ace at ang kanyang kabay ay nagsimula ng umarangkada. Noong una, wala kaming kuryente. Tapos, flashlight lang at saka kandila ang ginagamit namin. Tapos, halos inuubos na yung kandila at saka flashlight sa paglalaro ng anino. Biruin mo kung saan-saang ibayo na siya napadpad dahil sa nakakaaliw na sayaw ng kanyang mga daliri at palad. Kung saan siya pumunta, kasama niya kami lagi. Kahit sa ibang bansa, China, Malaysia, Singapore, Hong Kong. Sinimulan niyang sumali sa national TV noong 2016. Ngunit hanggang semifinals lang ang inabot, kaya umuwi siyang sawi. 2019, nang dinala niya naman sa Asia's Got Talent ang kakaibang talento hanggang sa Golden Buzzer at naging finalist, ngunit bigong maiuwi ang kampyonato. 2023, di nagpatinag at dumayo ng Amerika na may pag-asang palari na sana. Isa sa grand finalist sa tanghalan, ngunit bumalik pa rin na luhaan. Niniwala po kasi ako na since it's a competition, meron po talaga mananalo, meron matatalo. Lagi po akong almost there kasi grand finals and then puro runners-up na po ako. Medyo nakakalungkot po for me, and since I represent the Philippines po, parang gusto ko rin po maging proud yung mga kapwa ko Filipino sa akin. Sunod-sunod na pagkabigo, pero kung ang iba ay madaling subuko, ibahin mo si Ace na buwang kumpiyansa at puso. I'm planning to continue po and papamanghain po natin ulit yung Europe naman. This is my fourth Got Talent na po around the world. Grabe ka, Ace! Hanga ako sa kumpiyansa mo. Pinatulayan mo ng tanging talo ay ang mga taong sumusuko. Sobra po siyang matyaga sa kanyang ginagawa na buti nga po at sobrang sipag niya sa kanyang talent na yon. Talagang pinagsisikapan niya na siya ay umangat. Hindi po ako nanghihina ang loob dahil alam ko naman po na karapat-dapat siya at magaling talaga siya. Basta, lahat ko kami lagi ng tatay, kami ng pamilya mo, susuporta sa iyo habang buhay. Mahal ka namin. Sa likod ng di mabilang na kasawian, masarap ang may pamilya kang masasandalan. Mga taong always maniniwala sa iyong kakayahan, ang mag-uudyok sa iyong magpatuloy sa susunod na laban. Dreams begin in the dark. So, ang mga pangarap ko ay nag-uumpisa sa kadiliman, and nag-uumpisa sa hirap, pero kung tsatsagain po natin at maniniwala tayo sa sarili natin, sa tulong din po ng paniniwala ng mga mahal mo sa buhay at sa lahat po ng mga tao na kahit hindi nyo kakilala or kamag-anak ay sumusuporta at nakaka-appreciate sa iyo, lalaban din po kayo. Sa gitna ng darkness ay always may silver lining. Sa kakarampot man na liwanag, sana'y huwag magwagi ang paninimdim. At kahit gaano mang katagal na manaigan dilim, sana'y huwag maupos ang naglalagablab na pangarap na kinabukasan, pagsikat ng araw, magniningning ang pusong puno ng pagsusunikap. Ang mga Noipi sa pag-aalaga ng hayop, Gina G. Out of the box ang mga entry. Ibang 3 pinks sa pagmamahal. Abay, walang bawal-bawal. Kung madalas nga'y dead mas at typical, kanya-kanya ba naman kasi ng bet sa trip mong maging pet? Madalas nating matanaw sa bahay ang aso at pusa. Mukhang hindi na nga ata ito mawawala. Pero dito sa Silang Cavite, napawaw kami te! Dinayo lang namin si Miss Inka Magnaya upang ang kanyang pet ay makilala. Hello, Gadogs! My name is Inka Magnaya. I am a content creator, podcaster, and a voiceover artist. And today I will be introducing you to my pets, Snakes, Percy and Andy, and the other pets that I love here at home. Come, follow me. Bukod sa pagiging voice actor at content creator, agaw pansin din ang mga pet sa kanyang video. Abay may dalawang
Snake lang naman siya ang alaga. At kung kanya itong hawakan, never mo mafe-feel na siya'y nababahala. Abalog-alogs. Hindi ko pinalampas yung arm. Gina G ko siyang kinapalayam. One-on-one. Hi, Inka. Finally, I met someone, no? Social media darling. So, Inka, in person here. So, ako ang inyong Kuya Mark Logan, no? Nice to meet you po. Yun ang unang question is, bakit ka nahilig sa pag-aalaga ng snakes? Bakit? But ever since I was younger, sobrang love ko na po talaga yung snakes. Parang, I think kasi nung nag-family trip kami to like Manila Zoo, di ba? Yung pa-picture with a snake na malaki. Parang, ever since then, na-in-love na po talaga ako sa snakes. 2 years ago, someone messaged me on Facebook. I happened to be online at the time. Kaya nakita ko yung someone wants to send you a message. All right. So I looked at it, and it was from a girl whose name was Nika Gutierrez. Okay. Turns out she's a snake breeder who is a follower of mine. And she wanted to give me Percy. Okay. Can I ask, gaano katagal na sa'yo si... 2 years po. 2 years. He's been with me since 2022. Sinong nauna sa kanila? Siyempre yung dog mo, siyempre. Siya lang nauna sa'yo. So ipakilala mo muna yung mga other living creatures dito sa place. Sige po, sige po. So I have Raku. He's an Aspen. He's the one who looks like a German Shepherd. And I have Uni. He's the guy here that was making a mess. That's why we have this lovely artwork. And then we also have Boris, who is also 5 years old. He's a Bengal cat. This is Percy. His name is Persimmon. I named him after the fruit. And then he's about 2 years old. And then after Percy, this one is a girl naman. So Percy is a male ball python. So that means they don't grow very big. But the females, they do. So they can potentially grow up to like 5 feet. And Andy is very big. And later, we're gonna see her. No? Yes. Yun nga, you told me much bigger siya. No? And look, if you see her eyes po, it's white. Because she's about to shed. So right now, she's... Ganda niya nila. Yeah. Right now, she's very uncomfortable. Para siyang hubot-hubad eh. Opo. Natanggal yung kanyang ano. Because she's so Pero pink. Is it safe? Like holding them na... It's safe naman po. Kakatanggal lang nung ano. Oh, yes, yes. That's better than holding them now. Inka, how did they change your life? Well, since snakes are such a different kind of pet. Kasi po, di ba, pag dogs, pag uwi natin, they're so happy to see you. Yung cats, they cuddle you and they purr. Yung snakes po, you don't know really. They just bite you. They just, they just hug you really hard. But with snakes po kasi, it's such a different experience. Like, it's almost purely like you just taking care of them. Okay. And I found that every time I go through the motions of like, you know, kailangan ko silang pakainin or kailangan ko linisin yung enclosure nila or kailangan ko silang punasan. Parang they've taught me stillness. They've taught me a different kind of like service without expecting any, you know, love in return. Go to the question of how do you take care of them? Yung busy schedule mo, how do you take care of them? Well, because they're so low maintenance, it's so easy to fit them into my schedule. Ano naman, Miss Inka, ang mapapayo mo sa yung mga gustong tularan ka and to make alaga this type of like exotic animal? Right. Well, I would first recommend research po talaga because taking care of snakes or any exotic animal, the level of care, it really depends on the animal itself. Logalogs, friendly reminder lang ha, ang pag-aalaga ng wild animals huwag basta-bastang i-try. At dahil anytime, pwede pa rin mapahamak ang iyong buhay.
Saludo kami sa iyo, Inka. Pinaramdam mong pwede pa rin silang maging parte ng pamilya kahit hindi ito ang usual pet na ating nakikita. Ikaw ang patunay na walang scary at matapang na alaga. Sa among true ang care at pagmamahal na pinapakita. Hindi lang Lodi, sa boses mong pet ng buong nation, kundi legit kang pet Malu na mananatiling inspiration. Imadrogan na yan, imadrogan na yan, imadrogan na yan. Imadrogan na yan, imadrogan na yan, imadrogan na yan. Sa online, kanya-kanyang pasikat ang mga Noipi, kakaibang mga talent na legit nakakawili. Katulad na lang ng malagagamboy na ito na kung saan-saan lumalambitin. Pati sa plaza, dinag-patinag at bukangkang with push-ups. Oh, iba din. Kaya nag-cartwheel ako all the way to Orani, Bataan para dayuhin ang flexible Lodi na si Arman, Lastic Man. Hello, Galogs. Ako, Flexible Arman Roque, ang malalastic man ng Bataan. Kakaibang trip kung saan-saan nag-i-split. Feeling plug pa nga sometimes kung saan-saan sumasabit. I love it! Kakaibang talent. Tamang sabit lang ng binti sa batok. Aro Diyos ko, ang syakit! Nagsimula sa simpleng split si Arman noong bata hanggang sa may nag-udyok sa calisthenics to be an athlete. Ha? Ang syala? So, nag-start to ng pandemic. Simpleng push-up na normal. So hanggang sa nakita ko yung mga nagka-calisthenics sa YouTube, na-inspire ako na gawin to dahil sa sarili kong motivation, sarili ko na magpakita ng inspiration sa iba din. Na walang imposible kahit tayo may kapansanan. Dihad lang ang kanyang sitwasyon. Ito na raw kasi ang nakahiligan niya. Kaya minsan ay dumadayo pa para sa athletic training sa Maynila. Sa kanyang liksi ay di mo aakalain na may iniindang kapansanan. Mula pagkabata, naging tampulan ng tukso dahil sa kakaiba niyang kalagayan. Mahirap sa akin kasi unang-una mahirap mag-apply. Tapos andyan yung mga panghusgan ng mga tao, yung tinutukso ka, pinagtatawanan ka, ginagaya yung lakad mo. So, diyan tayo lumalaban sa hamon ng buhay ng panghusgan ng ibang tao. Ang poliomyelitis ay isang sakit dulot ng virus na sanhi ng pagkalumpo, katulad ng sitwasyon ni Arman na hindi naging hadlang upang ituloy ang kanyang gusto. Ang maging atleta at maging inspirasyon sa napakaraming mga tao na ang kapansanan ay hindi balakid upang maging pursigido. Never ako susuko kasi sabi ko wala namang imposible at maging matatag lang ako para matupad lahat ng mga pangarap ko. Suportado ng pamilya, lalo na ng kanyang asawa. Nakaagapay niya sa saya, maging sa pagdurusa. Textmate lang po kami sa isang clan. Wow, ang sweet! Daming langgam dito. Kakaiba rin talaga pag ang pagmamahal ay ramdam. Mahal naman niya, mamait na asawa, walang bityo, walang barkana, pinipili niya yung mga kaibigan niya. Marami ang nangutya sa kanilang mag-asawa, pero wow, pakels daw dahil sa isa't isa, dama nila ang saya. Hayaan mo na lang yun. Hayaan mo na lang yung mamit mo. Simple lang naman ang pangarap ni Arman na napili. Bukod sa maging inspirational atleta, ay makita niya raw sana si Ivana Alawi. Hi, Idol Ivana Alawi. Number 1 idol kita. Sana makita kita ng personal. Oh, Ivana! Ayan, lumambitin na. Kakaiba naman talaga si Arman kung humanga. Marami mang naaaliw ay marami rin ang nag-uudyok sa kanyang tumigil. Tama na raw ang trip. Yan ang sigaw ng mga bungangang matabil. Sabi, ganyan ka na, pilay ka na, ba't ginagawa mo pa yan? So, ikaw yung buto-buto na naglalakad, na baliktad, at marami pa na masasakit. So for me, hindi naman tinuloy ko pa din. Di pa sisir at di pa kakain sa pighati dahil ang kanyang ability ay stronger sa kanyang disability.
Arman, kahit kailan ay di ka kulang. Sobra pa nga sa sapat ang abilidad mo sa kabila ng kapansanan. Di madali ang iyong pinagdaraanan pero patuloy kang bumabangon. Inspirasyon ka ng madlang Noipi at balang araw, aayon din sa iyo ang panahon. So ang payo ko sa inyo na huwag din papansinin yung ibang mapangusgang tao. Tuloy-tuloy lang tayo. Iba-iba man tayo ng mga talento, i-develop natin yan. Huwag tayong mahiyang lumabas. Bagpos maging maunawain tayo sa mga taong mapangusga. At tuloy lang ang laban. At huwag isipin yung mga sinasabi ng iba, lalo na kung wala naman tayong tinatapakan. Ang pagkakaroon ng kapansanan ay habang buhay na dagok. Di madali ang humarap sa madla kung tiwala sa sarili na ang sinusubok. Ngunit kahit ang buong mundo ay patuloy na humusga base sa kakulangan mo, sa huli, ang pinakaimportante ay ang pagtingin mo sa sarili mo. Ngayong buwan ng Hunyo, kabi-kabila na naman ang handaan dito. Abay, swak lang naman to sa buwan ng pagpapasakal, pagpapakasal at graduation na hinintay ng super tagal. Kaya't ano pa nga ba sa ganyang okasyon, deserve mo logalogs ng masarap na lamon. Hindi mo na kailangan gumasta ng sobra para makakain lang sa bongga dahil inibot mo lang ang iyong mga mata. Diyos ko be, ikaw nang magsasawa. No pakel sa inflation, carry pa rin matuloy ang celebration. Dito sa Parisan sa Paco, na located sa Paco, Manila, carry mo nang mag-buffet sa halagang 159 pesos lang. May 6 na putahe ka ng pagpipilian, mapa-breakfast o dinner, same price mo lang na madadatnan. At kung fan ka naman ng pares, available din dito yan. Kung minsan na may paletsyon din sila, nakasama mo ng malalantakan. Kare-kare, ang sarap ng kare-kare. Tawilis, inihaw na manok, pritong talong, longganisa, may itlog, may kanin, at syempre kasama itong sagot gulaman. Dako naman tayo sa Barangay Pasong Putik, Quezon City, kung saan tsak ikay uwing happy. Sa halagang 149 pesos, malulula ka talaga sa pagpipilian. Hindi ka rin mauuhaw dahil sa panalo nilang gulaman. Panalo rin dito ang ambience ng resto. Feel at home ka rito. Punta ako, ito yung naabutan ko, itong corned beef, mga gulay, tas itong bopi, solid na ito guys. Tas meron meatballs, pansit, meron din garlic rice at plain rice at marami pang iba. Tas guys, may pa-unli dessert at unli kape at unli champurado. Ito guys, solid din to kanilang unli champurado dito. Hindi rin naman magpapatalo ang Paluto Express Party. Sulit na sulit ang 199 mo rito, mare. Walang pagsidla ng plato. Nang saya ang hatid nila. Tarap. Hindi ka mabibitin o mauumay sa nakahain. Ang daming choices, pero lahat daw yan ay best. No doubt kung bakit ito dinarayo. Mapapabalik ka talaga sa busog sarap ng kanilang menu. O, Logalogs, ayain ang buong pamilya. O, Gina G mong barkada. Carry na nating mabusog at maging masaya sa murang halaga. Hindi ka na mag-aalala kahit i-treat mo pa sila. Sulit na sulit talaga ang maabot ng iyong anda. O, bongga. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga Mars and Tol. Panoorin ang mga fresh new episodes tuwing Sabado, 6:15 PM para sa ating Weekend Eyeball. Muli ako ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan po. At ito, ang aking top 5 Logan na yan, sa kamanaro Imak, Logan na yan, sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama, sa mga kwentong merong weta at malulutong, pamasa ng